Jesus. Yan. Yun the best pong palakpak para kay Jesus. Kumusta po kayo? Pabuti ng pabuti, paayos ng paayos, payaman ng payaman, pabanal ng pabanal. Amen. Okay. Praise God. Naririnig po ba ako? Maliwanag po ba ang dating ko? Okay. Napag-usapan po natin ilang weeks na siguro yung nakalipas, yung about sa pagtawid ng mga Israelita sa dagat na pula. Na-corner po sila ng mga Egyptians, but God made a way for them. Nahati ang dagat na pula. At pagdaan po ng mga Israelita rito, nagatempo na sumunod ang mga Egyptian soldiers at bigla pong bumalik sa dati yung tubig at ang lahat ay nalunod, including their horses, at lumubog din kahit yung kanilang mga pinagmamalaking chariots. At dahil po sa napakatinding pangyayaring iyon, naganap po ang purpose ni Lord. We all know na isa sa mga layunin ng Diyos sa mga pangyayaring iyon ay upang siya'y makilala. Sinabi ni Lord kay Pero, at hinayaan kong mangyari ito upang sa pamamagitan ng lahat ng mararanasan ng Egyptian ay makilala ako ng mundo. Dati po kasi, very limited ang nakakakilala kay Lord. Ang nakakakilala lang kay Lord mostly ay mga Israelita. At mas famous pa po ang Egypt that time kaysa kay Lord. So what God did, He showed to the world na kahit ang pinakamakapangyarihan at pinakamalakas na civilization that time, which is Egypt, ay walang magagawa sa kapangyarihan ng tunay na Diyos. And right after ng pangyayaring iyon, mas nakilala pa po ng mundo kung sino ang Diyos ng Israel, kung sino si Lord. At pagkatapos po ng mga pangyayaring iyon, lumawak nga po ang naabot ng balita. Nakarating din po ang balitang iyon sa biyanan ni Moses. And his name is Jethro. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, Jethro. Biyanan ni Moises. Ayan. At si Jethro po ay isang pare. Siya po ay isang priest sa kanilang kingdom. At siya po ay isa ring leader. At ito pala ho ang nangyari. Sino po rito ang nagsasabi o naniniwala na buong pagmi-minister or paglilid ni Moses sa mga Israelita palabas ng Egypt, kasama niya ang kanyang pamilya? Sino nagsasabing kasama po ni Moses ang pamilya niya nung inilid niya ang Israelita palabas ng Egypt? Taas po ang kamay. Sino naman po ang nagsasabing hindi po kasama ni Moses ang kanyang pamilya noong inilid po niya ang ang Israelita palabas ng Egypt? Taas ang kamay. May ilan. Sino po rito yung kahit anong itanong ko wala kang pakialam? Okay. Ito po yon. Hindi po kasama ni Moses ang kanyang family. Si Miriam na ang kanya pong asawa at ang kanya pong dalawang anak ay pinauwi niya muna sa kanyang biyanan. Imagine niyo nga naman kung halimbawa si pastor ay si Moses. Tas ililid ko ang Israel palabas ng Egypt. Tapos laging parang pamanglit si Elise at saka si Queen. Lagi pa sila nag-aaway, digidagdag pa sa alamin. Kaya pinauwi na muna. Ayun. At nung narinig na po ng biyanan ni Moses ang balita, nag-set po siya ng appointment. Sabi niya, "Uy, okay na pala dyan. O mag-meet tayo. Sasama ko na rin ang mag-iina mo." Diba? So yun po, yun ay isang trivia. Kala kasi nung iba, kasama ni Moses ang pamilya niya. Hindi po. Hindi po niya kasama. Ayan. At nasa na tayo? Nakikipag-meet na sa biyanan. O, sabihin mo nga dyan sa katabi mo, nakikipag-meet sa biyanan.
Oh. Sino po rito yung dinedate mo yung biyanan mo? Oh, di ba? Bihira yun, rare yun. Pero si Moses, de-date niya yung biyanan niya. Okay? At upon meeting his biyanan and syempre yung kanyang na-miss na asawa at mga anak, ay di nagsama-sama muna sila. At naging bisita po nila doon ng kanyang biyanan na si Jethro. Ito po ang mga sumunod na pangyayari. Siyempre, hindi mo maiiwasan, hindi mawawala yung kwentuhan. Kinuwento ni Moses lahat ng ginawa at pinaranas ni Lord kay Jethro. Sabi niya, tatay, tindi po ng ginawa ni Lord. Oo. Alam niyo po, sa araw, kami naglalakad sa gitna ng disyerto, hindi ho kami naiinitan dahil kami ho pinatatakpan ni Lord ng makapal na ulap. Tapos alam niyo ho sa gabi, hindi ho kami nilalamig, hindi ho kami nadidiliman at hindi ho kami natatakot sa mga wild animals kasi kami ho pinaligiran ni Lord ng walls of fire. At alam niyo po pinakamatindi, tatay, nung kami ho'y nasa harap na ng Red Sea, hinati ho ni Lord ang dagat. Katindi ko. Amazed naman si Jethro. Katindi talaga ni Lord. Alam niyo sa sobrang amazed ni Jethro sa mga ikinuwento ni Moses na ipinaranas ni Lord sa kanya, ay talagang napapraise the Lord si Jethro. At ang sabi ni Jethro, antay muna ako mag-o-offering kay Lord. Naggawa siya ng burnt offering sa sobrang bless niya sa kwento ni Moses. At sabi ni Jethro, sige ako mag-i-stay muna rito. Nag-stay siya. At ito po ang mga sumunod na pangyayari. Exodus chapter 18 verse 13. The next day, Moses took his seat to serve as judge for the people. And they stood around him from morning till evening. Ito po ang isang usual na trabaho ni Moses. Ang mag-judge, ang magdesisyon sa lahat ng concerns ng mga Israelita. At ano daw yon? Gaano daw kahaba at gaano daw katagal yon? From morning till evening. Buong hindi lang maghapon hanggang gabi. Uupo po si Moses, ito po eksena para ma-imagine ninyo, Uupo po si Moses sa unahan. At pipila na po doon lahat ng Israelitang may concerns. At siya po ang magdi-decide o siya po ang hihinga ng advice sa kung paano yon. Pastor, anong mga concern? Sa leadership lang ba? O sa religion? Or sa spiritual ba? O ano po ba? Lahat! Na-imagine nyo yun? Lahat ng concern sa kanya ilalapit. Ikaw, Utoy, anong concern mo? Ang akin pong kuya, sinabi na huwag isusuot ang aking damit at siya kung isusuot ngayon, siya kung isinuot. Ano hong gagawin ko sa kuya ko? Wala kagang ina. Meron ho, sabi ho sa inyo lumapit. Ay, kainaman ha. Garin kaninong damit sa Jayon? Sa akin po. Ay di hatiin mo na lang at hati kayo. Huwag na po, yain na po sa kuya. O siya, sige, next! Puro mga ganong concerns. Ang amin hong kambing ay nangangain ng damo. Abay, binalibang ho ng kahanggan namin. At ang sabi, hindi daw ho damo yung kinakain ng kambing namin, palay daw ho yun. Ay, hindi naman ho nakalagay, wala naman ho nakalagay doon na palay. Hindi naman ho nilagyan ng karatula. Ano ho magandang gawin? Katayin ng kambing. Next! Hanggang gabi yun. Ang akin pong asawa, napaka-chismosa. Bakit naman? Aba, pati naman ho, ang aking mga hindi nagagawa sa bahay, chinichismis pa ho sa kahanggan. Ano nga ginawa doon sa kambing kanina? Pinatay po, Moses. Ay, asawa yan, wag papatayin. Turuan na lang ng leksyon. Tahiin ang bibig. Hindi, joke lang yan. Walang ganun, Pero inilalatag ko sa inyo. Pinapakita ko sa inyo kung gaano ka-exhausting ang araw-araw ni Moses. Imagine mo naman, kahit naman yung hindi naman na dapat itinatanong pa, itatanong pa rin sa kanya. Eh di yun nga yung mga mas malalaking, mas mga matitinding issues. Siguro bago dumating sa kanya, exhausted na si Moses. Moses, gusto po naming malaman kung ano ang masasabi ninyo patungkol sa hatian ng lupa, patungkol dito at dito. Makaka-apekto po ito sa ating mga teritoryo. O lambot na hatiin nyo na lang, bahala na kayo, magjakin na lang kayo. Next, na-exhaust na. Yung mga big issues, yung mga dapat na i-deal talaga niya, hindi na niya nagagawa. Araw-araw po yon mula umaga hanggang gabi.
Verse 14. When his father-in-law, si Jethro, saw all that Moses was doing for the people, he said, "What is this you are doing for the people?" Sabi nung biyanan ni Moses, "Moses, ano tong ginagawa mo? Why do you alone sit as judge, while all these people stand around you from morning till evening?" Bakit sinusulong mo yan? Sabi ng biyanan ni Moses, "Ba't mo sinusulo yan? Ba't ikaw lang ang lahat ng gumagawa niyan?" Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, bakit sinusulo mo? Sa kabila naman, hindi mo kaya lahat. Oh. Hindi mo kayang kaangan lahat yan. Hindi mo kayang gawin lahat yan. Kahit pa sabihin abot ng isip, di yang abot ng katawan. Yun po ang sinasabi rito ng biyanan ni Moses. And this part of the story reveals at least 4 principles or practical insights na kapag napag-usapan natin ngayon, naniniwala po akong sa biyaya ni Lord, ang buhay mo ay babalik sa normal. Sino po rito yung gusto niyang bumalik na sa dati yung buhay niya? Bakit babalik na sa dati? Kasi dati normal, balansyado. Ngayon, di mo na maistindihan kung paano. Baka kasi ang dami mong kinakaangan. Baka kasi gusto mo lahat gawin. Kaya kung paanong nakapulot ng wisdom si Moses sa kanyang biyanan, bibiyayaan din po tayo ni Lord ngayong umaga na matuto. Okay? Kaya ang title po ng i-share ko sa inyo ngayon, Wisdom ng Biyanan. Jethro's advices to Moses. Yan. Siguro bago mag-closing prayer, lalabas na yan. Let's pray. Lord, maraming salamat po sa biyaya na makapag-Sunday service. Salamat sa wisdom. Thank you, Lord, because you are the author of wisdom, you are the source of wisdom, and you yourself is wisdom. Holy Spirit, be with us. Kanina pa po kayong andito. Thank you. Patuloy po kayong mangusap at magturo sa aming lahat. Humihingi po kami ng tawad sa aming mga kalabisan, sa aming mga kakulangan, sa lahat naming kasalanan. Forgive us, Lord, and cleanse us with your blood, O Lord Jesus. Thank you, Lord, for the grace of forgiveness. We receive it in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus, for you are our righteousness. And today, Lord, we pray, magturo po kayo, turuan niyo po kami, turuan niyo po kami. To you alone, all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. Once again, ang title po ng aking share sa inyo, Wisdom ng Biyanan. Yeah. Jethro's advices to Moses. Kukuha po tayo ng mga golden nuggets dito. Most of the time, hindi ko nilalahagi, pero kadalasan, marami po ang nakikita ang kanilang mga in-laws, not as in-laws, but outlaws. Diba? Ano ba pag sinabing outlaw? Pag naririnig ko kasi yung outlaw, ang na-imagine ko kagad yung mga movie ng mga cowboy, ng mga nagduduelo sa disyerto, yan ang mga outlaw, no? Oh. Meron daw ganon. Hindi ko nilalahat, pero may mga tao raw na ganon. They are looking at their in-laws as outlaws. Pero alam niyo po, I believe in my heart na lahat ng inilagay ng Diyos sa paligid mo, sa buhay mo, inilapit ng Diyos na tao sa buhay mo, ay gagamitin niya upang maging pagpapala sa iyo. Diba? Miski pa yay biyanan mo. Okay? Miski pa yay kahanggan mo. Miski pa yan na yung mga mas matitindi pa sa CCTV camera, hindi pa nangyayari, na ichismis na. They are all part of God's great work and promise sa buhay mo. Talaga, Pastor? Yes, gagamitin pa rin ni Lord yan sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Amen. At galing nga po dito sa story na ating pinag-uusapan, nakita natin kung papaanong isang biyanan, si Jethro, ay naging pagpapala kay Moses. Okay? Nakita natin, sabi ni Jethro kay Moses, "Anak, mahirap yung ginagawa mo. Sinosolo mo. Hindi mo kayang suluhin yan.
At hindi talaga dapat sinosolo ang mga bagay-bagay sa buhay. And believe me, ang pag-uusapan po natin ngayon ay pwedeng i-apply sa buhay ng isang pastor, ng isang teacher, ng isang life group leader, ng isang ama, ng isang ina, at ng kung sino-sino pa. Okay, ano ba ang mga magandang makuha natin dito? Number 1, ang matatalinong tao ay alam na siya'y may hangganan o limitasyon. Number 1, wise people acknowledge limitations. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, matalino ako. Hindi masabi, pa-humble pa. Yaan mo na. Pastor, hindi po talaga tunay. Hindi declaration, dugtungan mo nang in Jesus' name. Sabihin mo sa katabi mo, matalino ako. Anong matalinaw? Matalino. Okay. Ang mga matatalinong tao po ay nauunawaan ang mga katagang ito. It's not about you. It's not about you. Okay? Acknowledge that you have limitations. Exodus chapter 18, verses 17 to 18, Moses' father-in-law replied, "What are you doing is not good." Ito po kasi, di ba? Narinig natin kanina, napansin ni Jethro ang trabaho ni Moses. Kinakanya. Lahat ng trabaho kanya. Lahat ng pag-judge, pag-decide, kinakanya. Okay? Napansin ngayon ng biyanan. Sabi ng biyanan, "Anak, ano ganyang ginagawa mo?" Sumagot naman si Moses, "Ito po ang ine-expect ng mga tao sa akin. Ako po kasi ang leader. Ito po ang ine-expect ng mga tao sa akin." Sounds familiar? Sounds familiar? Parang narinig ko na yan sa isang nanay. Bakit ikaw ang lagi lamang gumagawa ng lahat ng gawain sa bahay? Ano sabi ng ina? Kasi ito po ang ine-expect sa akin. Parang narinig ko na yun. Narinig ko na yun saan? Narinig ko na yun sa isang church, sa isang pastor. Talaga? Pastor, bakit ikaw na rin ang nagpakanta? Ikaw na rin ang tumugtog? Ikaw na rin nag-aayos ng PowerPoint, tapos ikaw pa magtuturo? Wala ka bang miyembro? Marami naman po. Bakit ikaw lahat? Yan po ang ine-expect sa akin. Parang narinig ko na yan. Parang narinig ko na yan sa isang life group. Sabi nung life group leader, sabi nung nagme-mentor sa life group leader, "Anak, bakit laging ikaw ang nabili ng pagkain? Bakit hindi mo i-share ang burden? Bakas-bakas kayo, patak-patak kayo." Ano sabi nung life group leader? "Ito po ang ine-expect sa akin." At ano ang sabi ni Jethro? Verse 17, "What are you doing is not good." Sa lahat ng mga nanay na may taingang pandinig, kay makinig. What are you doing is not good. If you're doing everything. Okay? Sa lahat ng mga nabanggit kong examples, ito po ang umaalingaw-ngaw na sinasabi ng biyanan ni Moses. What are you doing is not good. Tuloy natin. "You and these people who come to you will only wear yourselves out. The work is too heavy for you. You cannot handle it alone." Okay? Sino po ang napansin ninyong binanggit doon ni Jethro na ma-wear out daw o ma-worn out agad? Hindi lang po si Moses, but also the people na inaakala ni Moses na sinuserve niya. Bakit? Kasi nga naman, pagkapagod na ang tiyo mo, si Moses, di ba? Hindi na siya makakapag-decide ng maayos doon sa mga susunod pa na queries. Hindi na siya makakapag-decide ng maayos, makakapag-isip ng maayos doon sa mga mas mahahalaga sana. Kasi doon pa lang sa mga nag-agawan ng tsinelas, nag-agawan ng damit, exhausted na siya. Okay? At gayon din po sa atin, mga nanay, huwag pakaubusin ang energy at oras at emosyon sa pagliligpit ng kalat. Kasi yan, mamaya kalat na uli. Yaan mo na muna.
Pastor, hindi ko po matiis. Di ikaw ang may problema. Tapos papagalitan mo ang mga anak mo. Yaan mo na muna kasi kakalat din naman yan mamaya eh. Ang harapin mo ay yung mas mahalagang gawain. Sabi ng isang ina, wala nang kaubos-ubos ang trabaho ko. Piliin mo. At tumahimik ang mga nanay. Pastor, hindi nyo po kasi nararamdaman ang nararamdaman ko. Ramdam nga kita. Kaya nga nag-uusap tayo ngayon. Okay? Ayoko kasing dumating na dun sa point. At yun din ang alam kong iniwasan ni Jethro na mangyari sa manugang niya. Ang malagutan ng ugat sa sintido. Mamaya iba na ang payo. Bakit? May tama na. Okay? Pastor, talaga naman pong ako lahat talaga nagawa. Bakit nga? Ba't nga ikaw lahat? Hindi po ako tinutulungan. Hindi ka ba talaga tinutulungan? O baka hindi lang talaga alam ng mga kasama mo ang gagawin? Dahil all throughout, ikaw lagi ang nagawa, kaya walang kamuwang-muwang ang mga kasama mo kung paano gagawin yon. At tumahimik ang JA1 San Jose. Alam nyo, kaisip ko at kapipray ko ng practical na topic, dinala ako rito, sobrang practical. Pero kailangan. What else? Ikaw ba ay nagtatrabaho sa isang opisina? Baka naman ultimong walisin ng janitor, ikaw pa rin. Tunay naman. Hindi yung masama yung you go the extra mile. Ako na may saludo at talagang naniniwala ako that the Lord will prosper you if you are doing your job the extra mile. Yung halimbawa, wala ka naman talagang ginagawa sa opisina, nakita mong gabukin ng mga ibabaw, pinunasan mo, that's good. Pero yung dami mo nang ginagawa, tapos inalagaga mo sarili mo kasi nakita mo may alikabok yung ibabaw, meron naman tagalinis, no? May orderly naman. Itawag mo na lang ng orderly. Yan. Are you there? Hello? At ano ang sabi ni Jethro sa kanyang manugang? The work is too heavy for you. You cannot handle it. Sinabi ba ni Jethro kay Moses na hindi mo kaya yan, Moses? Hindi. Ang sinabi niya, hindi mo yang kayang mag-isa. Ito po kasi nangyari. Pabuhat po kasi nung matitinding ipinaranas ni Lord sa mga Israelita, syempre sa pamamagitan ni Moses, lalo na nung nahati yung dagat na pula, masyado pong naging celebrity si Moses. Moses became the center of attention in the Israelite camp. At siya na talaga ang tinatanong kahit ng mga maliliit na problema. Napansin po ito ni Jethro, kaya ang sabi niya, what are you doing? Ano ba ginagawa mo? Pinahihirapan mo ang sarili mo. At ano sagot ni Moses? Ito po ang ine-expect sa akin. Sabihin mo nga sa katabi mo, yan ba talaga ang ine-expect sa'yo? Ine-expect ba talaga sa'yo na pati yung mga ibang gawain yan, ikaw ang gagawa? O baka naman nakala mo na lang? Sorry ha, kung meron po akong tatamaan. Pero kung ang mga anak mo naman ay 18 anyos na pataas, at ikaw pa rin ang naglalaba at nagtitiklop ng panty niyan, o ng brief niya, ano ba naman? At mga anak, wag na po nating intaying magwasang o mag-beast mode ang nanay at tatay natin, baka kung saan nyo pulutin yung mga andis nyo. Ang nakakatuwa po kay Jethro, alam niya kung kailan siya magsasabi sa kanyang manugang. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, partner, mahalaga rin ang timing. Timing? Sige, sabi mo dyan sa katabi mo, timing is everything. Ang maganda po kay Jethro, marunong din si Jethro tumiming sa kanyang manugang. Bakit? Alam nyo, may mga biyanan, hindi marunong tumiming. Naluluka na o naluluko na yung manugang. Doon pa kasabay-sabay ng pagbanat.
Nagpapamanglit na yung mga kapatid, yung mga magkakapatid, yung mga anak, tapos yung tatay pa iwangan, sumabay pa, tapos yung biyanan ay sumabay pa. Minsan, kailangan din natin ng wisdom at ng perfect timing and perfect approach. Tamang salita sa tamang panahon. Okay? Huwag mong sabayan. Minsan gayon na eh. Pero, ang isa pang nakita ko maganda rin kay Jethro, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Alam niyang may mali. Sinabi na rin niya agad, anak, hindi ka tatagal. Pag ganyan ang iyong trabaho, ayusin natin. Siguro hindi naman talaga intensyon ni Moses na suluhin ang trabaho. It just happened na akala lang niya ay siya lang talaga ang pwede. Alam niyo, marami po sa atin ang nahuhulog sa trap na yan, yung akala natin tayo lang talaga ang pwedeng gumawa. Minsan may mga issue tayo sa pagde-delegate, may issue tayo sa pagtitiwala. Akala natin tayo lang ang makakagawa. At magugulat ka na lamang na pagka minsang tinry mong magtiwala, tinry mong mag-delegate, makikita mo, may mas magaling pa pala. And hindi mo madidiscover unless you try. At minsan, madalas, nare-realize na lang natin ito kapag worn out na tayo. Church, ang buhay po ay hindi talaga dinesign para mag-isa ka. Ang buhay po ay dinesign ni Lord upang tayo ay magkasama-sama at magkatulong-tulungan to complement one another. Kaya, ang advice po ni Jethro kay Moses ay ito. Di mo kaya yan. At huwag mong suluhin. Bakit? Paano pag nawala ka? Sino po nakakarinig na ng ganong litanya ng nanay niya? Ako na lang lagi ang gumagawa ng mga bagay dito. Ako na lamang ang nakakaalam ng mga bagay na ito. Paano na lamang pag nawala ako? At baka meron na namang mag-PM sa akin at sasabihin, Pastor, yung kasama ko po nagtatanong, may CCTV daw po ba kayo sa bahay nila? It's the Holy Spirit's move. Alam ng Diyos ang kailangan ng kanyang simbahan. And He will just use His servant as His mouthpiece. Diba? Laging ganun lang linyahan, Paano na lang kayo pag wala na ako? At napaisip din naman yung mga anak. Oo nga. Napaisip yung asawa. Oo nga. Lahat po tayo may mga limitasyon. Sino po rito ang walang limitation? Ano yung tanong yun? But the next question is, kaya mo bang aminin at tanggapin na may limitasyon ka? At kung ikaw ay handang umamin na may limitasyon ka, are you also willing and ready to share the burden? Huwag mo suluhin. Yung iba naman na sinasabi ay, ako po ay hindi pababayaan ni Lord. Ako po ay naglilingkod sa tunay na Diyos. Kaya ako po ay nananampalataya that I can do all things through Him who strengthens me. The Lord, we can do all things through Him who strengthens me, who strengthens you. Okay? Pero ngayong araw pong ito, pinapaalala rin ni Lord na ikaw ay hindi exempted sa natural laws. Ikaw ay mapapagod. Ikaw ay napapagod. Hindi po, those who wait upon the Lord shall renew their strength. Bahala ka na. Napaka well-versed mo pag gayaan. Our bodies need a certain amount of work. Hindi rin naman pwedeng walang ginagawa, pero may limited din namang gawa ang pwedeng magawa ng katawan natin. Okay? Our bodies need a certain amount of work, exercise, rest, and replenishments. Okay? So, hindi po sinabi ron puro work lang. Kailangan mo rin ng exercise. Paano ka makakapag-exercise kung ikaw lahat nagawa? Oh. Diba?
Yung mga nanay, paano makakapagbalik alindog program yan? Lahat na lang ikaw nagawa. Oh, hindi ka makapag-jumping rope. Oh, nanonood ka na lang kay Rica Paralejo. 'Di ba? Nakiki-jumping rope ka na lang sa cellphone. Siya yung nagja-jumping rope, ikaw, ayun, pakiramdam mo, pagod ka na din. Pag ikaw lahat, o hindi ka nakakapahinga, wala kang panahong huminga. Yun dahil ikaw lahat ang nagawa, hindi ka nakasama tuloy sa mga lakad. Saya-saya pa naman sa Pampanga. Sana all. Paano nga ikaw lahat nagawa sa inyo, di ka makaalis. Madami akong labahin, kung di nalamaw. Dali mo sa bahan, luwag pa naman. Okay? If we disregard the balance, then something is going to break down or snap. Maniwala ka sa akin, pag pinuwersa mo ng pinuwersa, mamaya may malalagitik na dyan. Ano? Kaya hindi po pwedeng ang isang kandila ay sindihan mo sa magkabilang dulo. Madaling mauubos yan. Sino rito nagsisindi ng kandila, dalawang dulo? Baka naman meron ganun trip nyo. O sa sementeryo, nakakita kayo gayon? Ang alam ko, kasisindi mo pala, ang pagtalikod mo, kinukuha na. Kabilis naman natunaw ng kandilang yun. Ala, hindi. Yung nagtirek, yun na rin ang kumuha. Mahalang kilo. Okay. Ano po nangyari? At dahil nakinig sa payo ng biyanan, hindi napakinabangan ni Moses. At sabi po sa Deuteronomy 34:7, basahin nga natin. Moses was 120 years old when he died. Yet, his eyes were not weak, nor his strength gone. Ilang taon daw nung namatay si Moses? 120? Oo. At hindi siya basta namatay lamang. Siya daw ay nung mamamatay na, ay maayos pa rin ang mata at malakas pa ang katawan. Namatay na lang dahil matanda na. Galing. Sino may gustong gayon? Yung mamamatay lang dahil matanda lang, hindi nagkasakit. Maliwanag pa ang mata, malakas pa ang katawan. Sino gusto yan? Sarap ng gayon. Dahil si Moses po ay naging matalino at inamin niyang siya'y may limitasyon, namatay siya na malinaw ang mata. Yung iba kasi, namatay ng dilat ang mata. Namatay sa hirap, namatay sa pagod. Bakit? Kasi nga, kinanya ng lahat. Kapatid, may sasabihin ako sa iyo if you're working, at sa trabaho mo, lahat na lahat pinagagawa sa iyo, ikaw na lahat ng gumagawa, nakita ang potential mo, talaga namang min-maximize ang potential mo, mag-isip-isip ka na. Yung ikaw na nag-layout, ikaw na nag-print, ikaw pa rin ang magkakabit ng tarpaulin, pambihira naman yan. Mag-isip-isip ka na. Ikaw na nag-isip ng programa, ikaw na naggawa sa program, etc. Ikaw pa rin magpapacilitate. Mag-isip-isip ka na. Gusto po ni Lord na magkaroon tayo ng mahabang buhay, masagana, at masaya. Kaya know your limits. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, di mo kayang mag-isa. Acknowledge your limitations. Hindi lahat kaya mong gawin. Okay, what else? Ano pa makikita nating aral diyan? Wise people determine priorities. Ang matatalinong tao po, alam niya kung ano ang mahalaga. Exodus 18:22. Have them serve as judges for the people at all times. Ito po kasi ang suggestion ni Jethro. Anak, anong ginagawa mo? Tatay, ako po ang nagja-judge. Sa lahat ng iyan? Upo. Abutin ka nga ng hanggang gabi. Ganun ang gawin mo, anak. Pumili ka ng mga matured. Yung mga sa tingin mo ay mature enough to decide, to judge.
Yung mga may takot kay Lord. Yung mga may relationship din kay Lord. Tapos, itrain mo sila at sila ngayon ang iset mo as judges for minor issues. Para hindi ka ma-exhaust ng mga minor issues. At yung mga major na lamang ang makakarating sa iyo. Yun ang suggestion ni Jethro. Basahin nga ulit natin. Have them serve as judges for the people at all times, but have them bring every difficult case to you. The simple cases, they can decide themselves. That will make your load lighter because they will share it with you. Gaya na lagi ko sinasabi kanina, we can't do it all. Kaya kailangang matuto tayo na piliin kung alin ang mas mahalaga para hindi ka ma-exhaust at ipagkatiwala mo sa iba yung sa tingin mo'y kaya naman nila. Okay? Meron palang mga bagay sa buhay natin na nahahati sa tatlong categories na ito. The essential things. Sabihin mo nga, essential. Hindi pwedeng mawala yan. Ang pangalawa po ay nagfo-fall into this category, incidental. Ito naman yung mga hindi mo inaasahan pero bigla na lamang. Hindi mo rin mo pwedeng dihaharapin. At ano pa? Ang next category ay additional. Yan yung mga idinagdag na lamang. So, kailangan pala nating ma-determine which are the essential para hindi sila mapahalo sa incidental at sa additional. Nariyan pa kayo? Diba? Kailangan palang ma-determine natin yon. Alamin mo which is essential. Hanapin mo, tingnan mo. And we must learn to separate it from the others. At maging siguradong doon tayo nakapokus at nakakonsentrate sa kung ano mahalaga. Okay? Imagine, pag gusto mong gawin lahat, hindi mo na mahaharap at magagampanan yung mga mas mahalaga. Tama ba? Kaya minsan, madalas, ang daming hindi nakakapag-church. Bakit? Kasi halo-halo na. Hindi nila alam lahat essential na. Sa tingin nila lahat essential na. Lahat important na. Samantalang meron, pero pagka yun ay pinatigil mo, tigil, ang dami mong ginagawa, pause! Hingang malalim, tigil mo na. Makakausap ka na ng matino? Opo. Alin ang pinakamahalaga? Si Lord po. Pala naman Ay mahalaga rin ho yung lahat. Alin nga mas mahalaga? Si Lord po. Alin pinakamahalaga? Si Lord po siya. Pili. Sabi nung iba, sobra daw, masyado daw, ano ang tawag doon sa kanilang schedule? Masyadong hectic. Alam niyo walang hectic schedule. Hindi lang nila pinaghiwa-hiwalay ang essential, incidental, at additional. Pinaghalo-halo. Kaya naging hectic ang schedule. Pero kapag alam mo kung ano ang pinakamahalaga, uunahin mo yan. Iaayos mo yan. Are you there? What else? Number 3. Wise people share the load. Sabihin mo dyan sa katabi mo, i-share mo. Huwag mong solohin. Diba? Instruct the people. Ano nga uli ang naging advice ni Jethro kay Moses? I-share mo. Turuan mo. Okay? Exodus chapter 18 verse 20. Teach them the statutes and instructions and make known to them the way they are to go and the things they are to do. Sabi ni Jethro kay Moses, ituro mo ang gagawin. Minsan kasi kaya hindi ka maka-adjust at sinusolo mo ang gawain kasi hindi mo itinuturo sa iba. Turo mo ang gagawin. Ako po ay blessed dahil ang aking mga anak itinuturuan na ng aking asawa ang maglinis ng kinainan, magligpit ng hinigaan. Panay naman din ang dagasa at panay din naman ang dabaw. Pero mawawala rin yung
Oo, talaga, ang akin pa naman panganay, medyo may pagka-OC. Dami-dami kong mapapamanay pa. Pero ako'y biyaya ni Lord din, nakakalaya na ako sa pagka-OC. Pero yung aking panganay, talaga medyo OC. Biglang umiyak. Sabi lang, bakit ang nangyari? Hindi daw pantay yung kumot. Ay, kanino kagang anak sa akin? Inaayos na ang yan, anak. It doesn't matter. Ayaw niya nagkakamali, taas ng standard sa sarili. Biyaya ni Lord, maayos naman yan. Maging gracious, unay sa sarili. Ayun, tinuturuan. At kahit pa paano, alam namin na matututo rin yun. Hindi lang agad maganda ang gawa, hindi lang agad maayos na maayos. Pero alam nyo, speaking of hindi agad maganda at hindi maayos na maayos ang gawa, merong iba yun ang issue. Kaya ayaw mag-delegate, kaya ayaw i-share ang kanyang load, kasi hindi satisfied. Madalas mga nanay, ganun no? Ba't hindi pa yung iyong anak ang pagligpitin? Ang dami-dami naman mga kanin-kanin, terapan mga kanin-kanin sa lababo. Ba't hindi na lang yan ang paghugasin mo na yan? Ang dami-dami namang mga tera-tera pa. Ang inuhugasan lang ay plato at kutsara, mga kaldiroy iwan. Gayon nga. Minsan kaya ayaw ipatrabaho doon sa isa. Magpahinga ka na. Ako nang gagawa niyan. Ikaw naman kapag ka naghuhugas, laging paggagamitin na uli may extra rice. Yun na nga. Ay nasa sa iyo. Pili. Maloka-loka ka sa dami ng trabaho mo. Tapos magse-self-pity ka. Tsagain mo na yung kahit pa paano may extra rice. Ako pag nakakita ko ng extra rice sa plato o sa kutsara, inaalis ko. Tapos. Hindi nyo po masisisi, Pastor. Meron talaga mga masiselan. Di yun nga. Mamimili ka lang. Magmasilan ka at ikay mapagod. O share the load. Hindi sila perfect. Hindi sila magagaling. But they are more than willing to help. They're offering help. Ba't gaayaw nyo sa iyong anak mo ipawalis yan? Gitna lang ang winawalis. Hindi mo winawalis sa mga ilalim, hindi mo lang maiusod ang upuan. Gitna lang ang winawalis. At least, nawalis ang gitna. Diba? Hello? Ba't hindi yan, Pastor, ang pagturuin mo at para hindi laging ikaw ang magtuturo? O kahit sa mga midweek man lang, ang turo magtiis kang ikaw lagi ang magtuturo. Gusto mo pala gayon Are there? Puro OJT ang kasama ko sa trabaho, kaya ako lahat ang gumagawa. Di sige. Sama ikaw sa, may lakad tayo. Hindi ho mga kasama, marami akong gawain, mga OJT ho kasama. Ba't ayaw pagtatiwalaan ng mga yan? Instruct the people. Ituro mo ang gagawin. Ayaw ko ho kasi ng tanong. Ayaw ho gagawa na. Hindi nga alam ang gagawin pa. Di instruct mo nga. Sino po rito yung may asawa? Na yung asawa mo ay para laging bisita sa inyo kasi hindi niya alam kung saan nakalagay ang mga gamit nyo? Pausap-usap na, ikuha mo ako ng towel di ang puti. Nasaan ka mga towel na puti? Taga saan ka ga? 15 taon na tayong kasal, hindi mo pa alam kung nasaan. Paano nga ikaw lagi ang nagpapatas? Sino rito yung gayaw ng asawa mo o yung mga anak mo? Pasuyo nga, pakuha-kuha nga nung screwdriver. Tatay, nasaan ka po? Saan ka nakatira, anak? Dito po. Ba't di mo pa rin alam kung saan nakalagay yun? Hindi ko naman ginagamit yun Aanhin ko yun kung may cellphone lang. Yun na nga. May nadiga din Ang masama raw yung nagtagaw, hindi na maalala kung saan nilagay. Isa pa yun. Pero kung ito i-relate natin dito again, bakit siya ang nagtago ay alam na yun ay makakalimutin? Kasi siya lang ang nagawa. Minsan daw kasi dalawa lamang nahahati daw sa dalawang klase na sa bahay. Isang tagakalat at isang tagaligpit. Saan ka doon?
Tagakalipit. Anong tagakaligpit? Aray ko. Kaya kung may kasama ka sa bahay na para laging bisita kasi di nila alam kung saan nakalagay ang mga gamit nyo, instruct them. Teach them. Train them. Are you there? The more na may nai-instruct ka, the more na may makakatulong ka para hindi mo solo iyan. Are you there? No wonder meron po tayong mentoring, discipleship. Bakit? Hindi po kaya ni pastor mag-isang magwiwin ng San Jose. Ang laki-laki ng bayang ito, ang dami-daming tao rito. Kailangan ko po ang tulong nyo, tutulong-tulong tayo. Kaya may mentoring tayo. Okay? Kaya meron po tayong magiging online mentoring for everyone every other Tuesday. Yan. At kung medyo nagtitipid kayo sa load dahil malakas ang hakab ng data ng Zoom, inilalive po natin yan. Kaya kung hindi nyo pa po ina-accept yung invite namin sa inyo ng JA1 San Jose Group, i-accept nyo na po para ilalive po natin doon ang mentoring every other Tuesday. Para matuturuan po tayo. Lagi kasi naririnig mag-win, maglapit ng tao kay Lord. Paano nga ga? Doon, tuturuan po kayo. Okay? So that's every other Tuesday, 7 p.m. via Zoom or via FB Live doon sa group natin. Okay. Kaya ang galing-galing ng payo sa Ecclesiastes, sabi po rito in verse 9, two are better than one because they have a good return for their work. If one falls down, his friend can help him up. But pity the man who falls and has no one to help him up. Laging lamang pa rin yung may katulong. Also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? Kaya wag mo suluhin yan. Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Laging lamang ang may katulong. Kaya, admit na may limitasyon ka. Okay? What else? Alamin mo kung alin ang mahalaga para hindi mo po pipiliting gawin lahat. At ano pa? Share the load. Hayaan mong tulungan ka ng iba. Nariyan pa kayo? Okay. Ang church po ay body of Christ. Ano? At dahil ito po ay katawan na kinukonsist ng iba't ibang parte, lahat tayo ay merong dapat gampanan. Believe me, ang isang katawan na merong isang body part na hindi nagpa-function, anong tawag? May sakit. So as a church, the body of Christ, may isang member na hindi nagpa-function, may sakit ang church. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner, nagpa-function ka naman diga? Okay. Kaya wag nating hahayaan na tayo ang maging cause o simula ng sakit ng katawan ni Kristo sa San Jose. Function. May gagampanan ka. May gagampanan ka. Life group leaders, wag mong solohin. Paganahin mo ang mga life group members. Are you there? Ang tawag po dyan sa science ay synergism. Yan, narinig niyo yung synergy. Diba? Synergism. Ano ibig sabihin nun? Yun po ay yung kapag ka mga nagtutulungan, mas nakaka-accomplish ng mas matitinding bagay. Yun ibig sabihin nun. Okay. Meron pong ginawang experiment sa isang farm. Gumamit po sila ng 2 kabayo. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, kabayo daw. Daw ha, hindi ka. Kabayo daw. Kabayo ko. Okay. Ang ginawa po nila doon sa 2 kabayo, nilagyan po nila ng tool para maghigitan. Okay? Yung nanalong kabayo, nanalo siya kasi ang paghigit niya ay 9,000 pounds yung pressure. Ganong kalakas yung paghigit ng kabayong yon, 9,000 pounds. Yung tinalo niya, 1,000 lamang niya 8,000 pounds naman yung paghigit ng kabayong yon. Lakas!
Ang ine-expect ng mga scientists, siguro pag pinagsama natin tong dalawang to, pinag-add lang nila yung 9 at saka yung 8. Siguro 17,000 pounds ang kayang higitin ng dalawang ito. Kasi isang 8 saka isang 9 eh. Siguro hanggang 17,000 pounds kaya nilang higitin. Ginawa nila, pinagsama nila yung dalawang kabayo, tapos pinahigit nila ng isang aparato na nagsusukat ng lakas ng paghigit. Gulat nila na nung pinagsama nila yung dalawang kabayo, ang ina-expect nila, 17,000 pounds lang ang kaya nilang higitin. Gulat sila na nung humigit ng sabay yung dalawang kabayo, 13,000 pounds ang kaya nung sabay na kabayo. Layo, no? Doble. Ang lakas, ang tindi. Yun pala, ang sinasabi ng Ecclesiastes sa atin kanina, ano? The two are better than one because they have a good return for their work. Kaya wag mo suluhin, kapatid. Minsan nakala natin, pag tayo ang gumawa, mas magiging maganda. Pero believe me, kapag nagpatulong ka, mas maganda talaga. Amen. Mga may natututunan, pumalakpak ng the best kay Lord. Praise God. Trust them. Alam nyo, minsan, ito ang reason. Trust issues. Hindi mapagkatiwalaan. Paano ko po pagkakatiwalaan sa pagsasaing yan? Ay, nung una ko pinagsaing yan, tinanong ako kung huhugasan ng bigas. Di sabi ko yung oo, abay sinabon. Ay di lasang joy ang aming kanin. Ayaw nyo no, may flavor lemon. Yung gana may gagawin uli. Sinuri ito nung nadapa, inulit mo uli, kinabukasan, ginudgud mo pa mukha mo. Wala namang gayon eh. Kaya naniniwala ako na nung una, nasabon niya ang bigas. Eh di sa susunod, di babanlawan na lang yan. Basta bibilin mong wag ida-dryer. Okay, wag i-dryer eh. Okay. Kaya pagkatiwalaan mo, at maniwala ka na kaya rin nila. Amen. Lastly, number 4, at magtatapos na po tayo dito, wise people keep their ego in check. Anong ibig sabihin niyan, pastor? Ang ibig sabihin po niyan, ang matatalinong tao, tumatanggap ng payo, tumatanggap ng tulong. Hindi lamang po issue, hindi lamang po trust ang issue minsan, kaya ayaw mag-delegate, kaya ayaw magpatulong. Minsan, ego. Yung mga tatay na ayaw maghanap buhay yung asawa. Diba? Mahal, mag-a-apply na rin ako ng trabaho. Merong opportunity, work from home naman. Makakadagdag din sa income mo. Kung pantingantay nga. Bakit? Kulang pag ang income ka. Oh, may nasagi. May nasagi. Diba? Bakit? Alam ko naman na hindi sapat. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. At ako'y gagawa pa ng paraan para madagdagan pa yan. Alam ko naman hindi sapat. Kaya wag kang mag-a-apply na gaya, wag mo ipamukha sa akin, kulang pa ang aking kinikita. May nasagi talaga. Tataka yung asawa. Sabi, ha? Ako na may wala lang ibang hangarin kundi makatulong. Ba't mo ako tutulungan? Ibig sabihin niya kulang. Ay, talaga. May pinaglalaban. May nasaging ego. Ano? I pray and I believe ang mga tatay rito ay hindi gayaan. Ano? Di kagaling. Kagaling nga. Ang dami ko nga nakikita ang setup mas malaking kumita yung babae. O hindi yung lalaki mas maraming gagawin sa bahay. Ganyan lang naman yung tulungan lang naman. Hindi naman tayo nagpapagalingan dito. Tayo'y tulungan. Kayo'y partners ng iyong asawa. At hindi nakakabawas ng pagkalalaki yan. Makinig. Listen to good advice. Alam nyo, ang isa sa pinakamagandang pangyayari sa storyng yan ay ito. Exodus 18:24. Moses listened to his father-in-law.
Bakit nyo, pastor, nasabing yan ang isa sa pinakamagandang nangyari sa story yan? Hindi kasi lahat ng pinapayuhan nakikinig. Closing prayer na tayo. Yan ang isa sa pinakamagandang nangyari sa story yan, nang ang isang manugang ay nakinig sa biyanan. Kinikilabutan ako eh. Grabe, matinding pangyayari yan. Rare yan, rare. Pero, ayokong alisin din. Ayoko rin alisin na nagawa po ni Jethrong makinig sa kanya si Moses kasi may maayos po silang relasyong magbiyanan. Paano ko po nasabi yon? For 40 years. 40 years. Kasama po ni Moses si Jethrong nagtatrabaho. Sila po yung mga shepherd. Though si Jethro ay priest, but at the same time, sila po'y shepherd. Sila po'y pamilya ng mga shepherd. Nag-aalaga ng tupa. Pabuhat nung may napatay po si Moses na Egyptian, na nagpapahirap sa kapwa niya Hudyo. Siya po'y tumakas from Egypt, doon sa lugar ni Jethro. And for 40 years, nakasama niya po si Jethro doon. Alam ni Jethro na ang ugali ni Moses. Magkakilala talaga sila. Maayos ang relationship nila. Kaya tingnan ninyo, walang preno-preno si Jethro. Anak, salay yan. Kaya make sure din naman, bago ka naman, kung ikaw ay biyanan, make sure din naman na may maayos kayong relasyon ng iyong manugang. Huwag naman banat din ang banat. Kasi baka mabanata na. Kasi baka hindi kayo magkaintindihan. Okay? Saka yun nga, wag sasabay. Pagka naman lagi na, pasabay-sabay pa. Ako naman nagpapayo lamang. Oo nga, nagpayo kayo noong windang na yung isa. Hindi. Payo ka kapag goods ang sitwasyon. Okay. Pero ang punto ko lang dito, ang matatalinong tao, nagpapaturo yan. Nahingi yan ng payo at tumatanggap yan ng payo. Amen? It is important to listen to others. This is especially true when it seems like everything is going well and we do not need advice. Alam niyo, yun ang pinaka-crucial. May iwan ako sa inyo dyan. We are prone to listen most attentively when things are not going well. Sino yung nagsisik talaga ng advice kapag may problema na? Pero tingnan ninyo yung susunod na sentence. The challenge is to listen even when we think we have it right. That's the challenge. Yan ang challenge. Madaling makinig kapag nagkamali ka na, may problema na, pero iba ang issue kapag tingin ko na may ayos tingin ko na may tama, tapos pinapayuhan ako, teka. So the challenge is to listen even when we think we have it right. At ang pakikinig naman po sa payo ay hindi nangangahulugang pag pinakinggan mo, yun na talaga agad ang gagawin mo. Pwede mo naman siyang pakinggan at i-consider mo, pag-aralan mo. Huwag din namang yung saradong-saradong tainga. So we need to learn to listen in good and challenging times. At yan po ang napakagandang example na ipinakita ni Moses. Nakakalungkot po kapag ang ego ang humaharang sa mga magaganda at sincere saan ng mga payo. At nakakalungkot po kapag hindi tayo nagiging approachable sa mga ganitong bagay at sitwasyon at nagiging defensive pa. Lalo pa kapag ang nagsasabi naman sa iyo ay alam mong mahal ka. A trusted friend, a counselor, a loving mother, a loving husband. Aba, listen to them. And as we end, hayaan natin na itong payo ng pinakamatalinong taong nabuhay sa mundo ay tumatak din sa mga isip natin at baunin natin sa araw na ito. Sabi po ni Haring Solomon in Proverbs 19:20, listen to advice and accept instruction, and in the end, you will be wise. Gusto mo maging matalino? Gusto mo maging matalino? Makinig ka sa payo. Makinig ka sa payo. At ito po ang payo ng pinakamatalinong taong nabuhay sa mundo. Tayo daw ay makinig.
matutong makinig. Huwag naman laging yung ego ang pairalin. Yaman mo ikay mapayuhan, yaman mo ikay matulungan, di mo kayang mag-isa, maging matalino ka. Amen. Palakpakan natin si Lord. Sino po may natutunan sa wisdom ng biyanan? Praise God. Let's pray. Father, marami pong salamat sa biyaya na kami po ay makapag-aral ng iyong mga salita. Napakasimple. Napakasimple. Pero thank you sa wisdom. Lord, lagi niyo pong ipaalala sa bawat isa na kami po ay mga limited lamang na nilalang. Hindi namin kaya talagang gawin lahat. Kaya hayaan niyo, Lord, na kami matutong mag-delegate, matutong maghati ng burden, mag-share ng burden, ng gawain. Hayaan niyo pong matuto kami na magtiwala na kaya rin nila yon. At hayaan niyo, Lord, na mawala sa aming mga puso at isip yung ego. Mawala sa aming mga puso at isip yung ayaw magpatulong, ayaw magpaturo. Lord, salamat because sinabi po ninyo sa inyong salita by using your servant King Solomon na kung gusto namin maging matalino, kami ay tumanggap ng payo. Lord, I declare in Jesus' name na mga taga-JA1 San Jose family ay mga taong matatalino. Alam na sila ay may limitasyon. Alam na kung alin ang mas mahalaga, pinakamahalaga, at yun ang dapat pinagbubuhusan ng panahon at inuuna. Alam na pwede namang magtiwala, pwedeng magturo, nang sa gayoy may mga makatulong. At alam na hindi ego ang pinaiiral, kundi matatalino ang tumatanggap ng tulong, tumatanggap ng payo. Thank you, Lord God. I declare also in Jesus' name na sa lahat ng mga feeling exhausted, give them the wisdom na tulad ng aming mga napag-usapan ngayon. Sa lahat ng overwhelmed ng napakaraming gawain, give them the wisdom, O Lord, na kagaya ng natanggap namin ngayon. Salamat po, Ama, dahil simula sa araw na ito, sa amin pong kalagitnaan ito, wala nang laging overwhelmed, wala nang laging stress, wala nang laging sobrang pagod, wala nang hindi na makapagpahinga, dahil bibiyayaan mo ng karunungan, bibiyayaan mo ng katalinuhan, tuturuang magtiwala at mag-delegate ng trabaho. Salamat, Lord. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. God bless you.